dapat bang tumakbo ang artista bilang politika? The idealistic answer is, balikan natin yung 4 na C, di ba? It's really all, candidacy, public service is all about 4 C's. This is ethics. This is the root of ethics for you. Yung mga taga-UST raw, alam na alam nila yung subject na ethics. Di ko makiyan ethics. Di umano. Di umano. Ano ba ang cause? What is your cause for running? What is your reason? What is your motivation for running? So artista ka. Galin na natin yung fact na artista ka. Ano yung motivation mo? Ano yung cause? That's the first C. Is it because wala ka nang makuhang project, kaya gusto mo nang magbago ng career? That's not a good cause to enter public service. Is it because I just want to leverage on my pagiging artista dahil nakhihiyawan yung mga... That's not a good cause. Napakababaw na cause nun. The next C is credentials. Examine yourself. Be very, very mindful and have a truthful examination. Do I have the credentials to do this job? I'm entering public service. May credentials ba ako na angkop? Everybody wants to serve. Marami namang mababait dyan eh. Maraming mababait dyan. Maraming gustong tumulong. Pero there's so many other ways to help. Diba? So you go back to your first C. So na-check mo yun. Gusto kong makatulong kasi sa tao. So na-check mo na yung cause. You go to credentials. Do you want to help in, you know, by means of being a senator or a congressman? Do you have the credentials for it? Then if you don't, serve in another way. Diba? Which ties in very closely to the next C, which is capability. So cause, credentials, capability. May credentials ka nga dahil nag-aral ka ng law, nag-aral ka ng ano, pero do you have the capability? Do you have the time to do it? Yung pala, sinasabay mo yung pagiging artista mo sa pagiging public servant mo. Diba? Do you have the physical time and the physical energy to serve your constituents? At ang pinaka-importante at ang pinaka-mabigat, yung last C, compass. What is your compass? Diba? Will you take shortcuts when you're in your job? Tatanggap ka ba ng lagay? Bilang isang tao, alam mo ba na yung mga nakapaligid sa'yo, pag nakaupo ka na sa pwesto, magpapalakasan ba yan? Alam mo naman yun eh. Deep in your heart of hearts, you know that. So this applies whether artista ka or hindi. It just so happens, kaya ako bringing up itong 4 na C na to, cause, credentials, capability, and compass, dahil artista yung pinag-uusapan natin ngayon. So if you're an artista and you are thinking of a career in public service, the hope, the ideal is you will go through that exercise of asking yourself these C's. Diba? Ito yung tanong ko, pag meron mo kunwari artistang lumapit sa'yo, sinasabi mo ba sa kanila yan? Do you have the 4 C's? Oo, pero pag sinilaw na ako ng isang dabakbak na salapi, joke lang, namatay yung ilaw mo yan, pinuputulan ka na ng kuryente. Namatay ilaw ko eh, nag-shift yung topic eh. Calling Meralco, magbabayad na po yan, magbabayad na po. Magbabayad na po. As much as possible, yes, I do. That I can say in good conscience, no. I do try to, we go through an exercise called the confession booth. Alam na mga kliyente ko yan. We talk about it. I really try to distill ano ba yung motivation, ano ba yung sensibility. Bakit kayo tumatakbo? So nangyari na ba yung kunwari may lumapit sa'yo? You don't have to name names, no? Lumapit sa'yo, isang politiko, daming salapi, mukhang sikat din. Pero at the end of the day, sinabihan mo, boss o ma'am, kanang tumakbo. Wala sa'yo lahat to eh. Nangyari na. At yon, malungkot dahil kaibigan ko pa. Kaibigan ko pa. So sinabihan ko you might be running for the wrong reasons. I think you're running for the wrong reasons. Kasi ang motivation ng kaibigan ko na yon, dating kaibigan is gusto niyang maging dynasty buster. Ako lang ang makakatalo dito. Dahil ako sikat na artista. Pag hindi pa ako tumakbo ngayon at hindi ko tinalo tong incumbent sa lugar namin, wala na yan. 30 years na. Yan na nakaupo dyan. So I said, okay, let's start with that. But beyond that, pag nawasak mo na yung dynasty na yan, anong plano? Anong mangyayari?
Tapos ang sinagot sa akin is, wouldn't you rather na ako ang nakaupo dyan imbis na si Blank? Then I realized, maybe we're running for the wrong reason, man. Without naming names. So, Local ba yung tinakbuhan? Hindi na kami masyadong magkaibigan ngayon. Ano to? Governor yung tatakbuhan sana? Mayor? Local elective position. Tumuloy pa rin siya? Tumuloy pa rin. Hindi ko tinulungan. Talo. Talo. Talo talaga. Ito pala, sorry inaabuso na kita. Medyo ang dami namin natututunan sa iyo. No? Ito example, curious talaga ako rito, genuinely. Although bago ko makalimutan, no? Baka makalimutan ko dahil makakalimutan ko to pag hindi ko, ipipin ko na sa discussion natin. Tatanungin ko yung chances ni Trillanes versus Malapitan. Pero bago yon, naalala ko lang kasi may na-interview akong tumakbo sa pagkasenador, nanalo noong 2019. Napikon Sabi sa akin, kailan ba ako tatakbo? Pag hindi na ako sikat. Parang sabi niya, strike while the iron is hot. Live interview yun. Pagka-file niya ng certificate of candidacy. Kasi, basically, nakasandal siya ron dun sa kasikatan ng Duterte ng time na yan. Correct. Nanalo naman. Hindi ko lang alam kung nanalo tayo, yung mga bumoto sa kanya, at saka yung mga hindi bumoto. O baka naman tayo nagsasuffer. Well said. So again, you go to your first C. What is your underlying cause for running? If your underlying cause for running is, ngayon ako kailangan tumakbo dahil sikat ako. Ngayon ako mananalo dahil pag hindi ako manalo, pag hindi na ako masyadong sikat, baka matalo pa ako. That's a lot of me's, man. That's a lot of ako, me. Maybe public service is not for you. And I admire genuine public service servants. Iyan Alam ko ikaw, marami nagbubuyo sa yung tumakbo. And I think the chances of that happening, baka tubuan ako ng pakpak bago mangyari yan. Because you and I were both aware that public service is sacred. That's not a joke, man. That's not something na subok lang. Hindi yan subok lang. Ano yan? Mission yan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.